Mga anak ng araw, bakit iba-iba ang kulay ng mga lahi? Noong unang panahon, hindi pa tapos likhain ni Bathala ang lahat ng bagay ng sanlibutan. Wala ni isang tao sa mundo. Ang ibong si Tigmamanukin ang laging kasama ni Bathala. Isang araw, minabuti ni Bathala na lumikha ng mga tao. Pinag-isipan niyang mabuti ang magiging hugis at anyo nila. Lilikha ako ng iba-ibang uri ng tao, sabi niya. Madilim pa, naghanda na si Bathala sa paglikha. Hinubog niya mula sa laman ng kawayan ang unang lalaki at babae. Binugahan niya ng hininga ng buhay ang dalawa. Nabuhay at kumilos ang unang pares ng tao. Salamat po, Bathala, ang unang lalaki at babae. Dahil marami pang lilikhain, mabilis na lumayo si Bathala para ituloy ang iba pang gagawin. Naglulundag sa tuwa ang unang lalaki at babae. Pero tinukso sila ni Tigmamanukin. Tawa ng tawa. Wala pa kayong kulay, kantsaw ng ibon sa dalawa. Tinawag nila si Bathala, ngunit malayo na ang manlilikha. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala. Tutulungan kayo ni Inang Araw, sabi ni Tigmamanukin sa unang pares ng tao. Tinanong ni Inang Araw kung anong kailangan nila kay Bathala. Nalimutan po kaming bigyan ng kulay ni Bathala, sabi ng unang lalaki at babae. Ninitaan sila ni Inang Araw na nagsimula pa lamang sumikat. Sinabugan niya ng silahis ng bukang ni Wayway ang dalawa. Humaplos ang sinag ng araw sa umaga sa balat ng unang lalaki at babae. May kulay na kami! May kulay na kami! Tuwang-tuwa nilibot ng dalawa ang bago nilang mundo. Sinundan naman ng ibon si Bathala. Nasa pampang ng ilog si Bathala. Pumulot siya ng putik sa kahumubog ng isa pang pares ng lalaki at babae. Mataas na ang araw nang matapos si Bathala. Makaraang bugahan ng buhay ang pangalawang pares, nagpatuloy si Bathala sa iba pang gagawin sa ibang pook. Nang magmulat ng mata ang dalawa, nagulat sila. Kinikiliti sila ni Tigmamanukin habang nagtatawa. Nalimutan ni Bathala na bigyan tayo ng kulay. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala, anang ibon. Mabilis na lumipad ang ibon sa tuktok ng bundok. Sinabi ng ibon ang problema ng dalawa kay Inang Araw. Dahil tanghaling tapat na noon, isang mainit na hibla ng liwanag ang inihaplos sa kanila ni Inang Araw. May kulay na kami! May kulay na kami! Yee! Tuwang-tuwa ang dalawa sa kayumangging kulay ng balat nila. Napit hapon na nang matapos ni Bathala ang mga gawain niya. Naisip niyang lumikha ng isa pang pares ng tao. Kumuha siya ng bato at hinubog ang hugis at anyo ng pangatlong lalaki at babae. Tapos, pinugahan ni Bathala ng hininga ng buhay ang pangatlong pares. Natawa rin sa kanila si Tigmamanukin nang makita ang laking gulat ng pangatlong pares ng lalaki at babae. Bakit wala tayong kulay man? Pagtataka nila. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyong problema, sabi sa kanila ng mapaglarong ibon. Papalubog na sa kanluran si Inang Araw nang maabutan ng ibong Tigmamanukin. Sinabi ng ibon kay Inang Araw ang problema ng pangatlong pares ng lalaki at babae. Silahis ng dapit hapon ang inihagis ni Inang Araw sa dalawa. Ngunit dahil laganap na ang dilim, ang silahis na huwaplot sa balat ng dalawa ay naging kulay itim. Ngunit dahil laganap na ang dilim, ang silahis na humaplot sa balat ng dalawa ay naging kulay itim.
Kaya naging itim ang kulay ng balat ng pangatlong pares. May kulay na kami, man! Tuwang-tuwang sabi ng dalawa. Kinabukasan, sa bunganga ng malaking ilog, nagkita-kita ang tatlong pares na nilalang ni Bathala. Sina puti, kayumanggi, at itim. Nang tumukwang ang anim sa ilog, nakita nila na iba-iba ang kanilang kulay. Pero pare-pareho silang masayang-masaya. Pati si Tigmamanukin ay tuwang-tuwa sa kanila. Magkakapatid tayo kahit iba-iba ang kulay ng ating mga balat. Ani lang lahat. Nilikha tayo ni Bathala at inurugan ni Inang Araw. At tinulungan ng unang alalay, pahabol ng ibon. Sabay-sabay na lumusong sa ilog ang anim. Mula sa kanila, dumami pang mga tao sa daigdig. Iba-iba ang lahi, ngunit pawang mahal ni Bathala.